Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Ihahatid namin sa inyo mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, lokal na trabaho sa Pilipinas umabot sa pinakamataas na antas sa nakalipas na 7 taon. Forced evacuation sa mga lugar na daraanan ng Bagyong Marce ipinagutos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga local government unit. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpasalamat kay Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim dahil sa inihatid na tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Extension ng construction period ng 2 major anti-flood control projects aprobado ng NEDA Board sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At DSWD at iba pang ahensya ng gobyerno patuloy sa paghahatid ng tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Puspuso na ang paghahanda ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa posibleng epekto ng Bagyong Marce. Ipinagutos naman sa mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng forced evacuation sa mga lugar na mahirap na abutin ng rescuers. Si Patrick De Jesus ng PTV sa Balitang Pambansa. Inatasan ng mga lokal na pamahalaan na posibleng maapektuhan ng Bagyong Marce na magpatupad na ng forced evacuation sa mga lugar na mahirap maabot ng tulong at rescuers kapag tumama ang kalamidad. Sabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro na siya ring chairperson ng NDRRMC, mas mainam ng maging maagap para maraming buhay ang mailigtas mula sa sakuna. Judgment call yan ng local disaster risk reduction and management councils. But the thing is, the earlier the better. For us. I mean, it's no problem to err on the side of caution. Kahit hindi umulan, nandun lahat, at least ligtas. Ayon sa DNR, ang Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera ang areas of concern. Nakabantay din ng Mines and Geosciences Bureau ng ahensya sa forecast ng PAGASA para i-alerto ang mga barangay na landslide at flood-prone areas. Listahan po ng mga barangay na yon, binibigay po namin yan dito po sa OCD para makalat po nila dito at ma-distribute po nila ang information tungkol po sa likely scenario na tinatawag. Sana po gamitin po ito ng mga local officials po natin dito po sa pagdesisyon ng preemptive evacuation po at kung saan po dapat siguro maging mas ligtas ang mga kabarangay po natin dito po sa local government. Kailangan ding magtalaga ang mga LGU ng centralized drop-off points na babagsakan ng relief goods at non-food items. Inihanda ng DSWD ang 300,000 na family food packs para sa mga maapektuhan ng Bagyong Marce. Mula ito sa higit 1 million stockpile ng family food packs habang i-activate din ang kanilang repacking station sa Central Luzon para mapabilis ang paghahatid ng tulong sa Hilagang Luzon. Right now, kahit po tayo ay naghahanda para sa pagdating ng Bagyong Marce, tuloy-tuloy pa rin po ang ating relief operations lalo na po sa Bicol region. So DSWD is constantly monitoring the different evacuation centers po na tinayo. Nasa 300 na search and rescue teams ng AFP ang naka-standby para sa Bagyong Marce at handa rin ng airlift capabilities, pati na ang Black Hawk helicopters para sa pagdadala ng food at non-food items. Hindi naman maantala ang security operations ng sandatahang lakas sa kabila ng pagtulong sa bagyo. Habang gumagawa po tayo ng humanitarian assistance and disaster response operations, tuloy pa rin ho yung ating internal security operations, yung mga combat operations ho natin. Activated muli ang Interagency Coordinating Cell para sa mas mabilis na ugnayan ng mga ahensya ng gobyerno ngayong may bagyo na namang binabantayan. Mula sa People's Television Network, Patrick De Jesus, Balitang Pambansa. Tinututukan na ng mga ahensya ng gobyerno ang Bagyong Marce habang tinatahak nito ang mga lalawigan sa norte. Sa press briefing ng National Disaster Risk Reduction and Management Council,
Sinabi ni NDRRMC Chairman at Defense Secretary Gilberto Teodoro na naabisuhan na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bagyong Marce at pinaghahandaan na ito ng pamahalaan. Nakipag-ugnayan na rin sila sa mga local government unit na posibleng maapektuhan ng bagyo. Hinikayat din ng kalihim ang government social media sites na i-post ang mga updates sa bagyo. Taus-pusong nagpasalamat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim dahil sa tulong na ibinigay nito sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Kasunod ng pananalasa ng Bagyong Christine at Leon, bumuhos din ang tulong mula sa iba't ibang bansa para sa humanitarian assistance at disaster response efforts na tuloy-tuloy na ginagawa ng pamahalaan. Batay sa pinakahuling datos ng NDRRMC, naka-6 na pong operasyon na ng pagresponde ang mga air asset na tulong mula sa Malaysia, Indonesia, Singapore at Brunei Darussalam. Bagay na ipinagpasalamat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kanyang pakikipag-usap kay Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, nagpasalamat ang Pangulo sa ipinaabot na tulong ng Malaysia para sa pagresponde ng Pilipinas sa naging epekto ng nagdaang bagyo. Giit ng Pangulo, naabot ang mga lugar na lubog pa rin sa baha dahil sa air assets ng Malaysia, dahilan para makatanggap ng tulong ang mga pamilyang nangangailangan. Dagdag pa ng Chief Executive na sa harap ng pagluluksa ng bansa dahil sa mga nasawi bunsod ng bagyo, nakagagalak niya na makita ang pagtulong ng ASEAN countries na nagpapakita lamang ng pagkakaisa ng rehiyon. Dahil sa walang patid na pag-aksyon ng pamahalaan, aabot na sa 1.2 billion pesos ang halaga ng tulong na naipaabot sa mga apektado ng Bagyong Christine at Leon. Kabilang narito ang food at non-food items mula sa DSWD, OCD, LGUs maging non-government organizations. Nasa mahigit 1 milyong family food packs na rin ang naipamahagi ng DSWD. Gayunman, tuloy-tuloy pa rin ang aksyon ng ahensya para makapagbigay ng tulong sa mga sinalanta ng bagyo. Sa pamamagitan niya ng round-the-clock na pagpapadala ng family food pack sa mga lugar na pinakanangangailangan. Mas napadali pa ito sa pag-usbong ng bayanihan lalo't ilang volunteers na rin ang tumulong sa repacking ng mga FFPs. Patuloy namang nakaalerto ang pamahalaan sa harap ng posibleng epekto ng Bagyong Marce. Pinaalalahanan ng mga lokal na pamahalaan na maging handa para sa kaligtasan ng kanilang mga residente. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Ang mga kababayan naman nating nasalanta ng magkasunod na bagyo sa Camarines Sur ang tatanggap ng tulong na ipamamahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Ang update niyan sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Live. Yes, Ace, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mag-aabot ng tulong sa mga kababayan nating magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng Bagyong Christine dito sa Camarines Sur. Nasa 5,000 magsasaka at mangingisda sa Camarines Sur na sinalanta ng Bagyong Christine ang makatatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan. Para yan sa programang Presidential Assistance for Farmers, Fisher Folks and Families ng gobyerno. Tig 10,000 piso ang matatanggap ng bawat benepisyaryo para magamit na magsimula muli. Nagmula sila sa 15 bayan ng probinsya. Kabilang na ang Milaor, Minalabak, Gainza, Kanaman, Kamaligan, Bula at Nabwa. Ito ang mga lugar na lumubog sa baha dahil sa Bagyong Christine. Walang patid naman ang pamamahagi ng DSWD ng family food pack sa lalawigan. Sa pinakahuling datos ay umabot na sa mahigit 200,000 FFPs ang naipamahagi. Tuloy din ang relief operations ng provincial government ng Kamsur sa pagbibigay ng pagkain at tubig. 13 medical teams ang nakadeploy para sa medical missions at libreng gamot sa mga nangangailangan. Sa mga oras na ito ay nandito na yung mga benepisyaryo na makakatanggap ng 10,000 pesos na ibibigay nga ng pamahalaan batay sa kwento ng mga nakausap natin. Malaking bagay yan dahil nga naapektuhan ng Bagyong Christine yung kanilang mga hanap buhay. Hinihintay na lamang natin yung pagdating ng Pangulo dito sa Camarines Sur para sa pagsisimula ng naturang programa. At yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Ace. Maraming salamat, Kenneth Pasyente. Nagpasalamat ang ilang kongresista mula sa Bicol Region kina Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez dahil sa pagpapaabot ng tulong para sa mga biktima ng Typhoon Christine sa rehiyon. Kinilala ni Camarines Sur 3rd District Representative Gabriel Bordado sa pagbabalik sa sesyon ng Kamara ang mabilis sa pag-aksyon ni Pangulong Marcos Jr. sa mga problemang kinaharap ng mga Bicolano dahil sa bagyo.
Binigyang pugay din niya ang agarang pagpapaabot ng tulong ni Speaker Romualdez at ang ibang kasamahan sa Kongreso maging ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nanawagan din siya sa lahat na patuloy na magbayanihan sa ngalan ng pagbangon hindi lang sa rehiyon, kundi sa iba pang panig ng bansa mula sa sakuna. Inaprobahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawig ng construction period at ilang adjustments sa dalawang pangunahing anti-flood projects. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Alvin, good morning. Magandang umaga, Naomi. Aprobado ng NEDA Board na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang extension ng construction period ng dalawang major anti-flood control projects. Kabilang dito ang Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project na ang implementation period ay mula sana October 2019 hanggang April 2024. Pero base sa ginawang approval ng NEDA Board, aabot sa 65 months ang extension period, particular mula April 2024 hanggang September 2029. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan ng mas detalyadong engineering para bumagay sa pagbabago ng panahon ng proyekto. Layunin ng proyekto na bawasan ang pinsala ng baha sa ibabang bahagi ng San Juan River Basin at mga kalapit na Maalimango Creek drainage area sa lalawigan ng Cavite. Lalabas na kasunod ng pag-aaproba sa nasabing flood control project ay tataas ang total project cost ng 122.79% o mula sa higit 9 milyong piso ay aabot na ito ng higit sa 22 million pesos. Samantala, aprobado din ang 74.32% increase o ng 24,599.29 million pesos sa total project cost ang Pasig Marikina River Channel Improvement Project Phase 4. Kaya mula sa higit 33 million pesos, ito ay aabot na sa 57 million pesos. Ang Pasig Marikina River Channel Improvement Project ay naglalayong bawasan ang pinsala ng baha sa Metro Manila at dulot ng pag-apaw ng Pasig Marikina River at makikinabang dito ang mga residente ng mga lungsod ng Pasig, Marikina at Quezon City sa Metro Manila at mga bayan ng Taytay at Cainta sa Rizal. Una dito, sinabi na ng Pangulo na asahan ang maraming gagawing mga pagbabago sa mga ipapatayong infrastruktura sa bansa. Ayon sa Pangulo, kailangan ng gawin ang pagbabago sa pagpaplano ng mga infrastruktura, lalo't hindi na talaga may tatangging ang nararanasan na ngayon ay extreme weather condition na kung saan may mga dating lugar na hindi binabaha pero lumulubog na ngayon. Kaya naman, maraming pagbabago sa pagpaplano ng mga infrastruktura na pinapatayo natin, yun ang mga kailangan gawin. Inilahan din sa Pangulo sa ginawang NEDA Board na tinitingnan din sa Pasig Marikina River ang konstruksyon ng 3 dam sa inaharap. Nagulat mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Alvin Baltazar. Ang Bicol Region ang pangunahing nasalanta sa pananalasa ng nagdaang mga bagyo. Upang makatulong sa mga apektado nating kababayan, nag-deploy ang DSWD ng team na tutulong sa mga nasalanta. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Debbie Gasinga ng PIA Cordillera. Nagpadala ang DSWD CAR ng 10-member team para tumulong sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Christine at Leon sa Bicol Region, partikular na sa distrikto ng Camarines Sur. Bukod sa kanilang mga pangunahing mandato, layunin ng grupo na tulungan ang kanilang kapwa Angels in Red Vests na walang kapagurang tumutulong sa mga nasalanta ng bagyo. Pag-manage ng ating mga warehouses, paglabas at pagpasok po ng ating mga food and non-food items at yun pong mga staff natin na meron talagang kasanayan para sa psychosocial support. Ayon kay Aplaton, mahigit 100 evacuation centers ang nakabukas ngayon sa 7 bayan ng Camarines Sur. Bago mag-pull out ang unang team ng DSWD CAR sa November 11, ide-deploy ng kagawaran ang ikalawang team na tutulong pa rin sa apektadong lalawigan. Titingnan kung kinakailangan pa talagang mag-augment tayo and then we will send probably another
team, no? So parang pang third batch if kinakailangan pa po. Ang team mula sa DSWD CAR ay isa sa 3 teams na ipinadala ng DSWD Central Office na tutulong sa mga apektado ng bagyo sa Bicol Region. Kasama nila ang DSWD teams mula sa Regions 1 at 7. Mula sa PIA Cordillera, Debbie Gasingan para sa Balitang Pambansa. Ngayon pa lang, nag-umpisa na ang PSWDO Cagayan na magpadala ng family food packs at tig 5 kilong bigas sa mga lugar na posibleng tamaan ng Bagyong Marce sa probinsya. Si Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Inumpisa na ng PSWDO Cagayan ang pagpapadala ng family food packs at tig 5 kilo ng bigas sa mga bayan sa probinsya ng Cagayan na posibleng tamaan ng Bagyong Marce. Sinabi ni PSWDO DRRM spokesperson Bonifacio Quarteros, kung sakaling magkukulang ang mga ito ay meron pa silang sapat na supply sa kanilang bodega upang punan ang pangangailangan ng mga LGU. Nasa 2,000 family food packs at 2,500 packs ng tig 5 kilo ng bigas ang ipinadala nila sa mga LGU sa Lower Cagayan na susceptible sa pagbaha at landslides. Bukod dyan ay nakastambay na rin ang mobile kitchen ng probinsya na mamamahagi ng hot meals sa mga evacuation center. Anya, lahat ng mga paghahandang ito ay bahagi ng kanilang mga estratehiya upang mahikayat pang lalo ang mga pamilya na voluntaryo ng lumikas kapag mayroong mga peligro upang maiwasan ang mga casualty. Kasama na talaga yung active participation and cooperation of our people in the community na kung merong mga order for them to have to be evacuated ay nandyan sila willingly to go to the centers. Samantala, naakalerto na lahat ng rescue assets at heavy equipment ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng Cagayan. Nakahanda na rin mga rescuer ng 8 station ng Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team na matatagpuan sa Tuaw, Amulong, Lalo, Ballesteros, San Jasmira, Gonzaga at Tuguegarao City. Umaasa rin ng PDRMO na lahat ng mga local chief executive na magsasagwa ng enforced evacuation sa mga residente na nakatira sa mga lugar na madalas makaranas ng pagbaha at pagguho ng lupa para makaiwas sa anumang insidente. Kagabi pa lang ay nakaranasan ng pag-uulan sa malaking bahagi ng lalawigan ng Cagayan. Dito nga sa bahagi nito sa Tuguegarao City, nakitaan ng may bahagyang pagtaas sa level ng tubig sa Cagayan River. Isa ito ngayon sa binabantayan ng ating mga otoridad, ang tubig na ibabagsak ng Bagyong Marce na maaaring makapagbabaha o magdulot ng landslide sa malaking bahagi ng probinsya. Mula sa Radyo Pilipinas, Tuguegarao, Dina Villacampa para sa Balitang Pambansa. Napanatili ng Bagyong Marce ang lakas nito habang binabagtas ang hilagang kanluran sa Philippine Sea. Ilang lugar naman sa Luzon ang itinaas na sa signal number 2. Ang update ng bagyo alamin natin kay Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Good morning sa ating lahat. Si Bagyong Marce ay unting-unting mapalapit sa Northern Luzon. Kasalukuyan ang layo ng sentro ng bagyo ay nasa 345 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Ang lakas ng hangin ng bagyong ito malapit sa gitna ay nanatili sa 140 kilometers per hour at pabugso na nasa 170 kilometers per hour. Nakataas ang tropical cyclone may signal number 2 sa eastern portion ng Babuyan Island at northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 1 ay nakataas sa Batanes, lalabing bahagi ng Cagayan kasama Babuyan Island, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at northern portion ng Aurora. Ngayong araw may inaasahan na heavy to intense na pag-ulan, moderate to heavy na pag-ulan sa Cagayan, Batanes, Isabela at Aurora. Bukas may inaasahan na intense hanggang torrential na pag-ulan sa Cagayan at Apayao. Heavy into intense na pag-ulan sa Ilocos Norte at Batanes. Samantalang moderate to heavy rains sa Isabela, Abra, Ilocos Sur, Kalinga at Mountain Province. Mayroong gale warning at ang mga lugar na sa ilalim ito ay halos buong seaboard ng Northern Luzon at eastern seaboard ng Central Luzon. Kaya paalala sa mga kababayan natin na huwag munang pumalakad sa mga nabanggit na lugar dahil sa matataas na alon.
Patungkol naman sa matitinding pagulan, mag-ingat pa rin tayo, maging alerto, alamin ang ligtas ng lugar dahil sa epekto ng matitinding pagulan na magdudulot o posibleng magdulot ng pagbaha o pagbuho ng lupa. Itong si Bagyong Marce, dadaan ang sentro ng bagyo posible sa extreme northern Luzon at inaasahan na labas ng PAR sa darating ng Biyernes ng gabi. Ang susunod na update sa Bagyong Marce ay mamayang 8 o'clock ng umaga. Yan ating latest sa update sa bagyong ito. Mula sa Pag-asa, ako po sa Alzar D. Aurelio. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Naghahanda ng mga residente sa Mountain Province sa posibleng epekto ng hagupit ng Bagyong Marce, lalo't isang probinsya sa Cordillera sa mga labis ding naapektuhan ng magkasunod na bagyo. Si Valerie Jane Taguba ng PIA sa Balitang Pambansa. Bago pa man maramdaman ang epekto ng Bagyong Marcy, naghahanda na ang ilang residente ng Mountain Province. Ayon kay Manong Joey, bukod sa paniniguradong ligtas ang palibot ng kanilang bahay, sinisiguro rin niya na walang mga nakasaksak na appliances, lalo na kung walang kuryente sa kasagsagan ng bagyo. First nga priority nga i-check may electricity, kuryente ta mo yumot no panagta-typhoon kasi brownout naman maadda. So nga i-check dagi connections, the appliances. Bilang kapitan ng kanilang barangay, inihayag din nito na handa silang rumisponde sa anumang insidente sa pagdating ng bagyo. Para naman kay Clarence, sinisiguro niyang ligtas muna ang kanyang pamilya bago ito magtrabaho. Kasalamat di panagkwak ti trabaho. Nakumot lang ti 15 ti pamilya ngayon sa bayak na panawan suda. Una nang ipinag-utos ng Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ang mahigpit na monitoring at patuloy na koordinasyon ng mga miyembro ng council upang masiguro na ligtas ang mga komunidad sa rehiyon. Paalala ng Cordillera RDRRMC, lumikas kung kinakailangan at sundin ang mga abiso ng pamahalaang lokal. Mula dito sa PIA Cordillera, Valerie Jane Taguba para sa Balitang Pambansa. Nagkasa ng training tungkol sa wastong pamamahala sa mga insidente, pagbuo ng command structure at iba pa ang mga otoridad sa Zamboanga, Sibugay. Ito'y bilang paghahanda sakaling tamaan ng kalamidad ang lalawigan. Si Romel Ignacio ng PIA Zamboanga, Sibugay sa Balitang Pambansa. Nagsagawa ng Emergency Operation Command at Basic Incident Command System training sa probinsya ng Zamboanga, Sibugay na may layuning palakasin ang kakayahan ng lalawigan sa pagresponde sa mga insidente at kalamidad. Ayon kay Attorney Christian J. Miliana, Provincial Administrator, ang inisyatibang ito ay unang hakbang para sa pagtatag ng probinsya ng isang Emergency Operation Center sa susunod na taon. We intend to be the first province in Zamboanga Peninsula to establish a fully functional EOC, hopefully by 2025. Sa pangunguna ng pamahalaang panlalawigan ng Zamboanga, Sibugay, katuwang Office of Civil Defense 9, ang mga kalahok ay tinuruan ng wastong pamamahala sa mga insidente mula sa pagbuo ng command structure hanggang sa epektibong koordinasyon at komunikasyon. Isa sa mga mahalagang bahagi ng pagsasanay ay ang tamang pamamahagi ng mga tauhan, kagamitan at mga yaman upang masigurong mabilis at organisado ang pagresponde. Binigyang diin din ang kahalagahan ng pagkakaisa ng bawat ahensya upang masigurong may malinaw at nagkakaisang plano sa bawat operasyon. Bilang ang kanilang gobernador na si Ann Hofer ay tumatayong Regional Peace and Order Council Chairperson, lalong pinapalakas ang kapasidad ng lalawigan sa pagtugon sa mga kalamidad at pagpapatupad ng mga pangkaligtasang inisyatiba sa rehiyon. Mula sa Philippine Information Agency, Zamboanga, Sibugay, Romel Ignacio para sa Balitang Pambansa. Mula naman sa nakalap na balita ng Philippine News Agency, inaasahang tataas ang employment rate sa bansa sa mga susunod na buwan. Sa harap na rin yan ng Christmas season kung saan maraming negosyante o kumpanya ang nangangailangan ng dagdag manggagawa. Ayon sa ekonomistang si Michael Ricafort, karaniwan nang tumataas ang employment rate tuwing panahon ng Kapaskuhan sa services at retail sector. Malaking tulong din aniya sa ekonomiya at iba pang negosyo ang mabagal na pagtaas ng presyo ng mga bilihin na makatutulong sa pagtaas ng employment. Sa datos itong Agosto, nasa 49.15 milyon na Pilipino ang may trabaho. Katumbas yan ng 96% na mas mataas sa 95.6% na naitala
sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Naitala ang pinakamataas na bilang ng mga Pilipinong may trabaho sa bansa nitong Oktubre dahil sa patuloy na pagpapalawak ng sektor ng manufacturing. Ang sektor ng manufacturing sa bansa ayon sa Purchasing Managers Index o PMI ay patuloy na lumalago noong Oktubre ngayong taon ayon sa S&P Global nitong Lunes at ayon kay Mariam Balog, ekonomista ng S&P Global Market Intelligence, malakas ang paglago sa mga bagong order na nagpapahintulot sa mga producer ng mga kalakal na pataasin ang kanilang produksyon. Sinabi ng S&P Global na ang antas ng kumpiyansa ay tumaas sa pinakamataas sa antas sa loob ng 5 buwan noong Oktubre. Target ng Department of Education na palakasin ang work immersion sa senior high school sa Pilipinas. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, kailangan na mas ma-expose ang mga mag-aral sa work immersion para mas tumaas ang kanilang employability rate. Aniya, kakulangan umano sa work experience ang dahilan kaya hindi gaanong na-hire ang mga senior high school graduate. Dahil dito, planong ibaba na lang sa 5 o 6 ang core subjects ng curriculum mula sa dating 30, kung saan tila wala na raw na master ang isang bata sa dami ng subjects na inaaral nila. Samantala, kasalukuyang inaaral ang pagbabago ng curriculum para maisama na ito sa teachers training at maimplementa sa susunod na academic year. Nasa higit 500,000 na mga botante ang posibleng hindi makaboto sa 2025 elections. Napag-alaman daw kasi ng COMELEC na maraming individual ang may multiple voter registration records. Si Patricia Lopez ng IBC sa Balitang Pambansa. Higit kalahating milyong mga pangalan ng mga botante ngayon ang tatanggalin ng Commission on Elections para sa 2025 midterm polls. Napag-alaman kasi ng komisyon sa pamamagitan ng kanilang fingerprint identification system na ang mga ito ay may multiple voter registration records para sa paparating na halalan. Almost perfect science, sabi na nga po ng mga eksperto. At sabi na rin ng Korte Suprema, yan pong fingerprint, isang tao, isang fingerprint. Walang tao sa buong mundo kahit magkakambal ang parehas ng fingerprints. Iimbestigahan naman daw ng komisyon ang mga posibleng rason kung bakit nga ba nagkaroon ng higit sa isang registration record ang isang individual. Titingnan din natin kung ano yung kadahilanan muna. Minsan kasi naman nagpa-transfer ng registration, hindi naman kaagad na-transfer yung registration, nagpa-reactivate, tapos yung pala reactivation with new registration. Ang sinasabi lang natin, baka naman sa part naman namin na ang naging problema rin, titingnan din natin. Baka hindi kaagad na-forward yung records kasi. Pero kung mapatunayan nagkaroon nga ng illegal na multiple voter registration ng isang individual, mahaharap ito sa 1 hanggang 6 na taon ng pagkakakulong bilang paglabag sa election laws ng bansa. Magkakaroon naman din daw ng isang special meeting ang Election Registration Board o ERB sa buong bansa ukol sa usapin na ito. Lalo pa, kinakailangan nilang malinis ang listahan ng mga botante bagong matapos ang Nobyembre. Mula sa IBC 13, Patricia Lopez para sa Balitang Pambansa. Puspusan na ang paghahanda ng lokal na pamahalaan ng Cagayan sa banta na dala ng Bagyo Marce sa lalawigan. Sa pangunguna ng Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team, nakahanda na sa bawat bayan ang kanilang mga istasyon kung saan naka-standby na ang lahat ng kanilang mga rescue asset at personnel para sa agarang pagtugon sa mga mangangailangan. Mahigpitan nila ang ginagawang pagbabantay ng mga istasyon, lalo na sa mga bayan na malapit sa baybaying dagat na posible umanong makaranas ng storm surge. Samantala, patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa PNP, PFP, PCG at mga LGU para matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga kababayan. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong pwersa ng Presidential Communications Office. Ako po si Ace Medrano mula sa IBC 13. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita kasama ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin. Mula sa PTV, ako naman si Naomi Tiburcio at ito ang Balitang Pambansa.